Sa August 14 na maglalaps ang panukalang batas na magpapaliban sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Pero sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na lalagdaan niya ito. Ayon sa Pangulo, kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre. Kung magkakaroon kasi ng failure of election sa BARM, mabibigo rin daw ang buong peace process. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Garcia. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sa mga kababayan natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Chairman, kinumpirma na po ng Pangulo na lalagdaan ang panukalang batas para nga sa postponement ng barangay at SK election sa Disyembre. Ano po ang magiging epekto nito sa mga preparasyon ng COMELEC? Ma'am Cheryl, nagtutuloy-tuloy po tayo sa paghahanda natin. Kita niyo po, tinapos po namin kahapon yung 10 araw na registration na nagresulta ng more or less 2.8 million na mga bagong botante. First time po yan sa kasaysayan natin na ganyan kalaki sa napakaiksing panahon. At syempre yung pong aming mga procurement process, itinituloy-tuloy po natin yan sapagkat syempre hanggat hindi naman po nalalagdaan yan at hindi napapublish, hindi pa po yan magiging ganap na batas. Sabi nyo nga po kanina, tama, August 14, pwedeng mag-lapse into law kahit hindi pirmahan ng ating Pangulo. Pero syempre, kahit pirmahan ng ating Pangulo at mapublish, meron pupunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng naturang panukalang batas. At therefore, napakataas din ang posibilidad na biglang mag-issue ang Korte Suprema ng restraining order without preempting the action of the Supreme Court. Pagka po tumigil kami sa ganong klaseng pagkakataon, hindi po kami handa para sa December 1. And therefore, mas maganda po, tuloy-tuloy na lang muna yung ginagawa nating paghahanda. Pero oras na mapirmahan po ang panukalang batas, malilipat yung barangay at SK election sa November 2026. May dagdag ba itong magiging gastos o pagbabago po sa logistics sa inyong panig? Ay almost sure po na may dagdag na gastos siya, Ma'am Cheryl, sapagkat kung meron po tayo sa kasalukuyan na dagdag na 2.8 million na mga botante sa buong bansa, yung po kasi ay hindi na factor in nung pong budget na binigay sa amin para sa isang eleksyon na mangyayari dapat sa December 1. At dahil po dyan, magkakaroon ng dagdag na presinto, dagdag na mga ballot boxes, dagdag na mga election paraphernalia, dagdag na mga guro na maglilingkod sa ating pong halalan. At take note po, kung marireset ang eleksyon mula December 1 papuntang November ng next year, ibig sabihin po niyang kinakailangan magbukas muli kami ng registration ngayong darating na Oktubre hanggang Hulyo man lang year. And therefore, baka po abutin na dagdag na 4 na milyon na botante yan. 2.8 ngayon, plus 1 million halimbawa, hanggang July ng next year. Therefore, kakailanganin po ng dagdag na budget. Pangunahing dahilan po kaya gustong ipagpaliban ng Pangulo ang barangay at SK elections ngayong taon ay para hindi raw sumabay sa paghahanda sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa Oktubre. Abay, kamusta po ba ito? Tama po, October 13 po ang ating Bangsamoro Parliamentary Elections at ito po ay tuloy na tuloy na tuloy. Huwag na po magduda yung iba nating mga kababayan, lalo niya dyan sa Bangsamoro. Ang paghahanda po namin nasa taas na and therefore kami po ay meron ng mga certificates of candidacies and at the same time mag-iimprenta na po kami ng mga balotang gagamitin natin dyan sa Bangsamoro. Bagamat sa kasalukuyan, Ma'am Cheryl, yung pong pagbobotohan ay 73 seats pa lamang sapagkat yung 7 original seats coming from Sulu hanggang ngayong oras na ito ay hindi pa po nadidistribute o nare-reapportion ng parlamento and therefore mahirap po namin hintayin yan sapagkat ang Bangsamoro Parliamentary Elections October 13 ay automated at hindi po mano. Chairman? Alright. Chairman, can you hear me? Opo. Ayun po. Alright. Naputol po tayo doon sa bandang dulo. Ano Yes po po, Ma'am yung Cheryl. issue Opo. sa Sulu, Chairman? Sa province of Sulu versus the executive secretary na ang Sulu ay hindi parte ng Bangsamoro. Originally po yung Sulu ay merong 7 seats o 7
representante na dapat mahalal. And dapat po kung sakaling nawala ang sulu, yung 7 yan ay kinakailangang i-distribute sa natitirang mga probinsya ng Bangsamoro na hanggang sa kasalukuyan ng Cheryl ay hindi pa po nagagawa ng ating parlamento, wala pa pong distribution, kaya po mukhang magpuproceed kami kung hindi makakahabol sa 73 lang instead of 80. Samantalang ang pinaprescribe ng batas ng Bangsamoro, 80 dapat ang miyembro ng parlamento. Eh, paano po yun? Ano ang mangyayari po doon? Kung 73 lang. Well, yes po, Ma'am Sherry, ayaw po nating maging dahilan yon upang hindi matuloy ay pagpaliban ang Bangsamoro parliamentary election. Para po sa amin, wala naman pong probinsya ang madidisenfranchise, Ma'am Cheryl, dahil doon sa 73, ang 5 natitirang probinsya ay may kanya-kanya talagang representasyon na. Yun lang pong 7 na dating sa Sulu, kung tutuusin ay dagdag na lamang na representasyon sa mga natitirang probinsya. Pero kahit naman hindi i-distribute yun, may representasyon na rin naman ang mga natitirang probinsya. Later on, pag nagkatapos po ng election, pwede po mag-special election dyan o kaya i-appoint na lamang o kaya mag-aksyon ng ating kongreso upang tingnan kung anong pwedeng gawin sa 7 seats na yan. May mga hamon pa ho ba sa inyo sa paghahanda dito sa unang Bangsamoro parliamentary elections? Well, maliban po dyan sa mga distribution, reapportionment, yan po kasi talaga ang pinakamalaki. Sa issue po ng seguridad, siyempre ang kagandahan naman po ng isang eleksyon na na-reset, ang focus po ng ating mga security forces ng buong COMELEC ay dito lamang sa region na ito. And therefore, kung naging maayos naman po yung eleksyon natin noong Mayo 12, 2025, ay more or less siguro naman kaya nating i-replicate yung maayos na eleksyon na yan dito sa darating na October 13, Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi po ng Pangulo na hindi option ang failed Bangsamoro elections dahil mangangahulugan din ito ng kabiguan po sa peace process. Paano po ninyo tinitiyak na magiging matagumpay ito, Chairman Garcia? Kinakailangan po, katulad ng aming ginagawa sa kasalukuyan, lagi tayo may konsultasyon na ginagawa, hindi lamang sa parlamento, sa mga nakaupo doon, kung hindi lalong-lalo na po kinakailangan mas palawakin ng COMELEC ang Voters Information Drive. Kinakailangan ipaliwanag natin ano ba ang parlamento, bakit maghahalal ng 73, ano ba ang kaibahan ng miyembro ng parlamento sa ating kongreso, bakit yung mga balota nila may pictures ng mga kandidato, bakit yung mga balota nila mayroon pong logo ng mga political parties, at anong ibig sabihin ng none of the above na boto na nakalagay sa mismong mga balota na first time na mangyayari sa ating halal, at madaming iba pa na kinakailangan ipaliwanag sa mga kababayan po natin. Madami pa po, pero sapat po ba ang oras? Talaga pong napakaiksi ng panahon na binigay sa atin. Isipin niyo po, Ma'am Cheryl, Mayo lang hanggang October 30 ng ating paghahanda. Pero alam niyo po kasi nagsimula na rin kami ng paghahanda bago pang eleksyon ng Mayo 12 ng national and local. And therefore, kahit paano po yung oras sa kasalukuyan ay meron naman po tayo at nagampanan natin ng maayos. Lalo na yung mga paghahandang kinakailangan tulad ng paghahanda ng mga kagamitan at mga iba pang legal na bagay na dapat ayusin ng COMELEC. Marami pong salamat sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.